Kabanata 5501. Ang mga powerhouse ng Dark World ay nagbigay din ng maraming pansin sa Central Plain. Sa pangunahing bulwagan ng mga Yeftero, isang pulong ang nagaganap. Isang matikas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong roba ang nakaupo sa pinakamataas na upuan. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng mga Yeftero, si Hakathra Yeftero, na kamakailan ay umalis sa pag-iisa. Hinawakan ni Halianor ang kanyang mga kamay at sinabing, "Nakatanggap lang ako ng balita na lumitaw si James at nag-anunsyo na malapit na siyang maglakbay sa Supremacium." Ang pinuno ng Yefteres ay nasa kapuspuzan na ng Holy Celestial rank bago siya pumasok sa pag-iisa. Bago siya bumalik ay pinigilan niya ang kanyang aura. Kaya, ang mga pangunahing miyembro ng Yefteres ay walang kamalayan sa kanyang kasalukuyang cultivation rank at naiwan silang hulaan kung siya ay pumasok sa quasi-bliss rank. The Yefteres leader, Hakathra, said calmly, "Hindi pa namin alam kung sino ang powerhouse sa Transcendental Bliss rank na tumutulong kay James. Obserbahan natin sa ngayon. Dapat nating malaman kung gaano kalakas si James at kung ano ang iba pang mga powerhouse sa kanyang panig. Pagkatapos naming magkaroon ng mas malinaw na larawan, pipilitin namin siya at ang kanyang kasama sa Transcendental Bliss rank na lumaban. Baka mapakita pa natin ang mga powerhouse na pumasok sa Halcyon Road." Bukod sa mga pumasok sa Halcyon Road, walang nakakaalam kung ano ang daanan. Nakapasok na si Hakathra sa quasi-bliss rank at may naramdaman siyang abnormal tungkol sa langit at lupa. Para siyang pinipigilan at pinaghihigpitan. Naramdaman ni Ge na kailangan niyang pumasok sa Halcyon Road para mas mapabuti pa ang kanyang cultivation rank. Kaya, gusto niyang pilitin ang mga powerhouse na pumasok sa Halcyon Road na magpakita para mas matuto pa siya. Nasaan si Yui? Umalis na ba siya sa pag-iisa? Tanong ni Hakathra. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang damapo sa pangunahing bulwagan, at isang binata ang lumabas mula rito. Ama! Yui clapped his hands. Tumingin si Hakathra kay Yui at agad na naramdaman na ang cultivation rank ng kanyang anak ay umabot na sa gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Pumunta sa Elysium Hall ng Central Plain at pumalit. "Gusto kong makita kung anong uri ng bagyo ang maaaring pukawin ni James." Sumingit si Halianor, at sinabing, nagpakita si James at ipinakalat na aayusin niya ang kanyang mga nakaraang hinaing. Sabi ni Hakathra habang nakangiti, "Hayaan mo na siya. Ang Primevals ang nasa likod ng karamihan sa mga pangunahing puwersa ng Central Plain. Hindi lang sila tatabi at hahayaan si James na sirain ang kanilang puwersa." "Siyaka," patuloy ni Halianor, na nagsasabing, ang asawa ni James ay si Thea, ang prinsesa ng lahing Mevrai. Habang ikaw ay nasa pag-iisa, nagkaroon ng sunod-sunod na mga kaganapan. Pinaghihinalaan ko ang mga Mevraies na sangkot dito. Wala na sila sa ating kontrol. Iminumungkahi ko na alisin natin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap na lumitaw. Kinaweya ni Hakathra ang kanyang kamay at sinabing, "Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa ni James." Dagdag pa, maraming powerhouse ng Mevrai race ang pumasok sa Halcyon Road. Bago natin malaman ang higit pa tungkol sa Halcyon Road, hindi natin maaaring hawakan ang mga Mevraies at dapat na iwasan ang paggawa ng napakaraming kaaway. Nagpasya ang mga Yeftero na huwag gumawa ng anumang aksyon sa ngayon at ipinadala lamang si Yui sa Central Plain upang sakupin ang Elysium Hall. Samantala, nagtipon sina James, Quattro, Kiana, Cairo, at Jada sa isang lugar sa Central Plain. Sabik na sabi ni Quattro, "Kailan tayo kikilos, General?" "Napump ako." Sagot ni James, walang nagmamadali. "Hintayin muna natin na kumalat ang balita." Isang gusto ng mga puwersang ito na alertuhan ang mga primeval na nasa likod nila. "Gusto kong makita kung alin sa Dark World ang kasali. Gayun din, kailangan niyo munang magtago at huwag gumawa ng kahit ano sa ngayon. Magiging oras na ng pagkilos para sa inyo pagkatapos lumabas ang mga powerhouse ng Dark World. Sa lakas ko ngayon, dapat kong kayanin ang mga gawain ng Central Plain." Ang trump card ni James ay ang dalawang powerhouse, sina Cairo at Quattro. Natural, ang joker niya sa pack ay si Cairo. Kahit na ang apat na pinuno ng sinaunang lahi ay magkaisa, maaaring hindi nila talaga kayang talunin si Cairo.
Sa pagkakaalam ni James, walang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank sa loob ng pangunahing puwersa ng Central Plane. Ang pinakamalakas na powerhouse na kilala ay sa Martial Celestial Ranks Consummation lamang. Kaya naman, tiwala si James na kaya niyang pangasiwaan ang mga bagay sa Central Plane. Matagal na niyang hindi pinansin ang mga powerhouse sa Central Plane, kaya hindi niya alam kung may nakapasok na sa Holy Celestial Rank. Gayunpaman, hindi nito nasira ang tiwala niya. Siya ay nasa pagtatapos lamang ng Great Celestial Rank ngunit madaling pumatay ng mga kalaban sa Holy Celestial Rank. Matapos ipalaganap ang salita tungkol sa pagnanais na maghiganti, si James ay nagtago sa isang espiritual na bundok. Nakaupo siya sa isang lotus position sa tuktok. Nakatayo sa tabi niya sina Quattro, Kiana, Cairo, at Jada. Ang kanyang mga kasama ay naghihintay sa kanyang pagkilos. Umupo si James at nagpahinga. Kasabay nito, sinubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation rank. Sa kasamaang palad, naabot niya ang isang bottleneck at hindi na makapag-improve pa. Kailangan niya ng mas maraming karanasan, o maging sa mas maraming laban, para makapasok sa Martial Celestial Rank. Makalipas ang ilang oras, tumayo si James. Oras na ba? Excited na tanong ni Quattro. Tumingin si James kay Quattro, bahagyang tumango, at sumagot, "May misyon ako para sa iyo, Piggy." "Lahat ako ng tainga, General," sabik na sagot ni Quattro. Mahinahong sinabi ni James, ang Central Plane, o mas tiyak, lahat ng eroplano, ay pinangangasiwaan ng Elysium Hall. Gusto kong pumunta ka sa Elysium Hall, kunin ang kontrol, at maging master ng Elysium Hall. Hindi alam ng mga nasa labas na eroplano na dinala ni James si Quattro mula sa Prison World. Bagamat nagpakita si Quattro sa Jew Academy, walang sinuman sa mga alagad ang nakakaalam na kilala siya ni James. May mga hinala ang ilang matataas na awtoridad, ngunit walang pakialam si James kung nalaman na nila ito. Ang layunin ni James ay maghiganti laban sa mga kaaway ng kanyang nakaraang buhay. Ang Elysium Hall ay walang kinalaman sa kanyang pagkamatay, at tila hindi makatwiran para sa kanya na kumilos laban sa Elysium Hall. Gayunpaman, sa kalaunan ay kakailanganin niyang harapin ang Elysium Hall dahil gusto niyang itama ang Central Plane at pagsamahin ang hindi mabilang na mga eroplano. Dapat ko bang patayin ang lahat ng naroon? Tanong ni Quattro. Iginala ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi kita hiniling na pumunta sa Ona Massacre. Kailangan mo lang talunin ang Elysium Hall's Master." Sa pagkakaalam ko, siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial Rank at na-master na niya ang Genesis Path ng Central Plane. Hindi ako sigurado kung umunlad na siya sa kanyang cultivation rank dahil napakatagal na. Anuman ang kanyang ranggo, sigurado akong ang pakikitungo sa kanya ay dapat na isang piraso ng cake para sa iyo, tama ba? Siyempre naman. Kumpiyansa ang sagot ni Quattro, "Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Ang Elysium Hall ay wala sa akin. Maaari ko ring lipulin ang isang lahi mula sa Dark World kung gusto ko." "Sige. Umalis ka na." Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Una ka muna. Nasa likod mo kami. Pagkatapos mong kunin ang Elysium Hall, aalis ako sa Supremacium." Tuwang-tuwang sagot ni Quattro, "Okay. Sa wakas, oras na para magsaya at ipakita ang aking kakayahan." Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Quattro sa lugar. Nang wala na sa paningin si Quattro, nagtanong si Jada, "Maaasahan ba siya?" "Parang hindi siya ganoon sa akin." James assured her, saying, "Huwag mo siyang maliitin. Makapangyarihan talaga siya. Bagamat nasa early stage pa lang siya ng Holy Celestial Rank, sa tingin ko ay mas malakas siya kaysa kay Yui." Gumaan din ang pakiramdam ni Kiana sa kanyang mga sinabi. Pagkaalis ni Quattro, naglaan ng oras si James at ang iba pa sa paglalakbay patungo sa Elysium Hall. Ang Elysium Hall ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Central Plane at namuno sa lahat ng eroplano. Gayunpaman, ang hindi mabilang na mga eroplano ay hindi alam na ang mga Yeftero ay nasa likod ng Elysium Hall. Ang tanging nakakaalam ay ang Elysium Hall's Master. Ang tunay na pangalan ng Master ng Elysium Hall ay isang misteryo sa lahat. Dati, lagi siyang gumagamit ng pekeng pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Waylen Yeftero.
Noong una, siya ay isang mababang ranggo na miyembro ng Yefteres. Matapos siyang mapansin ng isang elder, sa kalaunan ay itinalaga siya bilang master ng Elysium Hall sa Central Plain. Sa sandaling iyon, ang guro ng Elysium Hall, si Waylon, ay nakaluhod sa kanilang pangunahing bulwagan, habang ang kanyang noo ay nakadikit sa lupa. Nakaupo sa pinakamataas na upuan sa harapan niya ang isang gwapong binata na nakasuot ng asul na roba na naglalabas ng pambihirang aura. Magalang na binati ni Waylon ang binata, Saint Yui. Mahinahong sinabi ni Yui, ako na ang papalit sa Elysium Hall mula ngayon. Okay, hindi nang ahas si Waylon na suwayin ang mga utos. Tama na. Kaya mong tumayo. Marahang iwinagayway ni Yui ang kanyang kamay. Tumayo si Waylon, tumingin kay Yui, at nakangiting nagtanong, bakit ka pinapunta dito, Saint Yui? Kalmadong sagot ni Yui, marami nang ginagawa si James kamakailan. Kung hindi ako sasama, lalo siyang magiging mapangahas. Ito ay ilang maliit na salungatan sa pagitan ng mga puwersa sa Central Plain. Hindi mo na kailangang pumunta para makipag-deal sa kanya ng personal, sabi ni Waylon. Si Waylon ay nasa Central Plain sa lahat ng ito at hindi alam ang mga kaganapan sa Dark World. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni James sa Dark World at hindi niya narinig na si Theognostos ang naging backbone ni James. Naturally, ang iba pang puwersa sa Central Plain ay nakakalimutan din dahil kumalat lang ang balita sa loob ng Dark World. Napakalayo ng Dark World at Central Plain. Bukod dito, ang mga buhay na nilalang sa Central Plain ay halos hindi nakapasok sa Dark World. Kahit nagawin nila, hindi nila mahahanap ang Primevals o makuha ang balitang ito. Hindi sumagot si Yui kay Waylon. Dati, natalo siya ni Yared at nagtamo ng matinding pinsala. Labis nitong nasaktan ang pride niya. Pagkatapos ng labanan, si Yui ay napunta sa pag-iisa. Hindi lamang siya umunlad sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, ngunit ang kanyang lakas ay bumuti din ng malaki. Sa labanan laban kay Yared, marami pang supernatural powers na hindi niya nabigyan ng pagkakataong ipakita. Inaasahan ni Yui na makalaban muli si Yared. Gusto niyang talunin si Yared at alisin sa sarili ang kahihiyan. Pinigilan ni Waylon ang pag-usisa dahil tila ayaw ni Yui na magbahagi ng higit pang mga detalye. Boom! Biglang inatake ang Pormasayon na nagpoprotekta sa Elysium Hall, at isang malakas na shockwave ang tumagos sa lugar. Isang taong parang baboy ang lumutang sa labas ng Elysium Hall. Nababalot ng balahibo ang buong katawan niya, at para siyang mabangis na hayop. Ang kapaligiran dito ay medyo kaaya-aya. Tinitigan ni Quattro ang Elysium Hall at masayang sinabi, gusto ko ang lugar na ito. Pagkatapos magsalita, naglunsad siya ng isa pang pag-atake at sinira ang Pormasayon. Agad na sumugod sa labas ang hindi mabilang na mga gwardya ng Elysium Hall. Si Yui, na nasa loob pa rin ng pangunahing bulwagan, ay mahinahong sinabi, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Sige, tumango si Waylon at nawala sa main hall. Sa susunod na sandali, lumitaw si Waylon sa labas ng tarangkahan ng Elysium Hall, tumayo siya sa harap ng mga gwardya at tinitigan ang malababoy na tao sa unahan. Dumilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi, itim na pigi, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? May death wish ka ba? Malungkot ang mukha ni Quattro, at malamig siyang sumagot, I hate it when people call me Black Piggy. Mamatay. Dahan-daang ipinitik ni Quattro ang kanyang mga daliri sa hangin, at isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga daliri. Ang Elysium Hall's Master, si Waylon, ay napawi bago niya merehistro ang sitwasyon. Nasaan ang Elysium Hall's Master? I've graced this place with my presence, kaya bakit hindi siya nandito para batiin ako? Umalangaw-ngaw ang boses ni Quattro sa buong lugar. Sa sandaling iyon, takot ang mga gwardya na nakasaksi sa pagkamatay ng kanilang Elysium Hall's Master. Madali nang napatay ni Quattro ang Elysium Hall's Master, si Waylon. Gayunpaman, siya ay lubos na walang kaalam-alam tungkol sa pagkakakilanlan ng namatay na tao. Nagulantang ang mga gwardya na nagtipon sa labas ng Elysium Hall matapos makitang pinatay si Waylon. Itinuro ni Quattro ang isang gwardya at sinabing, ikaw, halika rito. Namutla ang mukha ng gwardya, at mabilis siyang humakbang palayo.
Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya at hinayla siya pasulong. Hindi. Huwag mo akong patayin. Sabi ng gwardya na may nanginginig na boses, pipinatay muna ang aming amo. Ha! Napatulala si Quatrin. Tanong niya, ngayon ba ang lalaking iyon ang Elysium Hall's master? Napakahina niya. Paano pa siya naging qualified bilang master ng Elysium Hall? Paano pinahintulutan ng isang tulad niya na mamuno sa Central Plain? Samantala, nakaupo pa rin si Yui sa main hall. Matapos makita ang sitwasyon sa labas ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya inasahan na may lalabas na gulo pagkarating niya sa Central Plain. Lumabas siya ng main hall at lumabas sa labas ng gate ng Elysium Hall. Nakuha ko na ang Elysium Hall. Sino ka, at anong ginagawa mo dito? Mahinahong tanong ni Yui. Hindi pa nakilala ni Yui si Quattro ngunit naramdaman niya na ang powerhouse na nauna sa kanya ay nasa maagang yugto ng Holy Celestial Rank. Alam niyang hindi siya mapapatay ng kalaban niya ng ganoon kadali. Sa kabila nito, hindi siya kumilos ng padalos-dalos, alam niyang medyo makapangyarihan ang kanyang kalaban. Kung ito ay isang taong mas mahina, siya ay gumawa na ng aksyon. Ikaw. Tumingin si Quattro kay Yui at walang pakialam na sinabi, ikaw ang kasalukuyang namumuno, ha? Ibigay sa akin ang Elysium Hall, at ililigtas ko ang iyong buhay. Haha. Yui chuckled at sinabi, kilala mo ba kung sino ako, Black Piggy? Galit na galit si Quattro sa paraan ng pagharap sa kanya ni Yui. Bigla siyang kumundat sa harap ni Yui at buong lakas na ikanaway ang kamao niya. Agad namang nag-react si Yui at iniwas din ang kamao. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kamao, at isang malakas na shockwave ang tumagos sa hangin. Nasa Central Plain sila, isang 10th level plane na may stable na espasyo. Gayunpaman, ang puwersa mula sa paghaharap ay nagdulot ng mga bitik sa buong kawalan. Ilang gwardya sa di kalayuan ang napadpad at nahulog sa lupa. Pati si Yui ay napatumba sa lakas. Napaatras din ng ilang hakbang si Quattro. Nagtataka siyang tumingin kay Yui at sinabing, kahanga-hanga. Ikaw ang unang kalaban sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank na nakatiis sa aking pag-atake ng hindi nasaktan. Nagdilim ang mukha ni Yui, at ang kanyang puso ay balisa. Ano ang pinanggalingan nitong itim na pigi? Paano siya napakalakas gayong nasa maagang yugto pa lamang siya ng Holy Celestial Rank? Tinitigan ni Yui si Quattro at same time na sinabi, ako si Yui mula sa mga Yeftero. Sino ka? Yui. Nagulat si Quattro. Narinig niya ang pangalang ito mula kay James at alam niya ang tungkol sa labanan nina Yui at Yared. Ang pagtakas ni Yui mula sa isang kalaban sa Holy Celestial Rank's consummation ay sapat na ebidensya ng kanyang lakas. Ngumisi siya at sinabing, wala akong pakialam kung saang lahi ka galing. Ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Nagkaroon ako ng interes sa Elysium Hall at gusto kong maging master ng lugar na ito. Gusto kong pamunuan ng Central Plain. Kung matino ka, magwala ka, kung hindi, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Hindi natakot si Quattro. Ang tanging dahilan kung bakit sinubukan niyang makuha ang Elysium Hall ng walang laban ay upang makatipid ng enerhiya. Pinangunahan ng mga Yeftero ang apat na sinaunang lahi ng Dark World. Bilang saint ng Yefteres, medyo mayabang si Yui. Malamig niyang sabi, medyo mayabang ka, Black Piggy. Ano ang impyerno ay ang Avenue Swine. Dahil may death wish ka, ay tuparin mo. Nagdilim ang mukha ni Yui, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay napakalakas na nagsimula itong makaapekto sa nakapalibot na kawalan. Agad na napansin ng mga pangunahing puwersa ng Central Plain ang malakas na aura. Anong nangyari? Bakit may napakalakas na puwersa na nagmumula sa Elysium Hall? Ito ay isang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Nararamdaman ko na mayroon siyang magagandang tagumpay sa Holy Celestial Rank. Maraming powerhouse sa Central Plain ang naalarma. Agad nilang pinakawalan ng kanilang mga Zen para imbestigahan ang nangyayari sa Elysium Hall. Kinilabutan ang mga disipulo at guard ng Elysium Hall matapos maramdaman ang aura ni Yui. Alam nila na mawawasak ang mga nakapaligid na lugar, at ang Elysium Hall ay guguho kung sumiklab ang labanan. Mabilis silang lumikas sa lugar, natatakot na manatili pa.
Tiningnan ni Quattro ang espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Elysium Hall at mahinahong sinabi, ang espiritual na bundok na iyon ang magiging base ng aking lahi. Sayang naman kung sisirain. Nilingan niya si Yui at sinabing, "Hey you, the guy from the Yefteres. Paano kung dalhin natin ang laban na ito sa ibang eroplano?" Oo naman. Malakas ang aura ni Yui, at para siyang Diyos ng digmaan. Napangiti ng mahina si Quattro at nawala. The next moment, nasa labas na siya ng universe. Lumutang siya sa kawalan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at may kumpiyansa. Maya-maya ay lumitaw si Yui. Nang mga sandaling iyon ay dumating na rin si James at ang kanyang mga kasama sa malapit. Kumunot ang noo ni Kiana at sinabing, "Yui. Anong ginagawa niya sa Central Plain? Bakit siya inaaway ni Quattro?" "Hindi ko alam. Mag-observe muna tayo," sabi ni James. Ang grupo ay dumating ng mas huli kaysa sa Quattro. Kaya, hindi nila alam na nasa Elysium Hall si Yui. Hindi sila nakalapit at sa halip ay mas pinili nilang manood sa malayo. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Jada. Alam niya kung gaano kalakas si Yui. Nagawa pa niyang makatakas mula kay Yared, isang powerhouse sa quasi-bliss rank. Sa sandaling iyon, mas makapangyarihan siya. Nag-aalalang sabi niya, mas malakas ang aura ni Yui kaysa noong nakaraan. Mukhang pumasok na siya sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Siya ay isang henyo ng mga Yeftero at isang napakapambihirang powerhouse. Samantala, ang Quattro ay nasa maagang yugto lamang ng Holy Celestial Rank. Magkakaroon ba siya ng pagkakataon? Si James naman, malaki ang tiwala kay Quattro. Inangkin ni Quattro na hindi siya nakikita laban sa mga powerhouse na nasa ibaba ng quasi-bliss rank. Kahit nakalabanan niya ang isang kalaban sa quasi-bliss rank, maaari niyang kaladkarin pababa ang kanyang kalaban kung gagawin niya ang lahat. We can decide kung ano ang gagawin mamaya. Sa ngayon, hayaang subukan ni Quattro ang Yefteres. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga Yeftero pagkatapos ng kamatayan ni Yui, sabi ni James. Bagamat hindi siya sigurado kung mapapatay ni Quattro si Yui, hindi mahalaga ang kahihinatnan. Kung hindi siya kayang patayin ni Quattro, kung gayon. Kung kaya niya, iyon ang pinakamagandang resulta. Sa di kalayuan, lumutang si Yui sa hangin na may malakas na aura. Tumingin siya kay Quattro at sumigaw, "Black Piggy, gusto mo ba talagang gumawa ng kalaban sa mga Yeftero? Kung interesado ka lang sa Elysium Hall, maaari kong ibigay ito sa iyo at hayaan kang mamuno sa lahat ng eroplano." Walang pakialam na sinabi ni Quattro, magiging pareho pa rin ang kalalabasan kahit patayin ka na. Dapat kang gumawa ng unang hakbang. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang yabang. Nagdilim ang mukha ni Yui. Biglang ikanaway ni Quattro ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw upang bumuo ng isang matalim na talam. Pagpuksa sa pag-alis. Pumutok ang talam at tumagos sa katawan ni Yui. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Kahit na si Yui ay isang walang katulad na powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank, hindi man lang siya nakapag-react sa oras. Ang espada ni Quattro ay tumagos sa katawan ni Yui, na nagdulot ng madugong pinsala. Mabilis na umatras si Yui. Bagamat siya ay nasugatan, hindi ito nakamamatay. Matapos makarating sa isang ligtas na distansya, siniyasat niya ang kanyang sugat sa hindi makapaniwala. Napatingin din ang mga kasama ni James na nagtataka. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James dahil nasaksihan na niya ang pagpatay ni Quattro sa isang powerhouse sa Holy Celestial Rank sa isang pag-atake lamang. Alam niya kung gaano kalakas si Quattro. Ang iba, gayunpaman, ay namangha sa nakita. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Quattro, "Nakakahanga ka. Kahit sino pang cultivator sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank ay mapapawi na pagkatapos matamaan ng aking pag-atake. Lumagpas ka sa inaasahan ko. Ililigtas ko ang iyong buhay kung magiging tagasunod kita." Damn it! Nakakatakot ang mukha ni Yui. Bilang santo ng Yefteres at magiging pinuno ng lahi, hindi niya kinaya ang gayong pangungutya. Biglang sumailalim sa abnormal na pagbabago ang kanyang katawan. Sumigaw si James, "Tetralis Art." Dati, nagawa ni Yui na lumaban kay Yared dahil nasa kanya ang Tetralis Art.
Nakakunot ang noo ni Quattro habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Yui. Ginawa ni Yui ang Tetralis Art, at ang kanyang aura ay patuloy na bumubuti. Isang madilim na puwersa mula sa madilim na mundo ang pumaligid sa kanya at sumipsip sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay napalakas ng malaki, at siya ay mas malakas kaysa noong siya ay lumaban kay Yared. Piggy, matagumpay mong napag-alitan ako. Ngayon, ang lugar na ito ay mamamatay ka. Malungkot ang mukha ni Yui. Ganun ba? Kahit na naglabas ng potent aura si Yui, mahinahong sinabi ni Quattro, I wonder if you have heard of a supernatural power. Ano ulit ang tawag dun? Ay, tama. Ito ay ang makalangit na sakripisyo. Ang makalangit na sakripisyo. Ito ba ang nagreranggo sa ika-6 sa pagraranggo ng supernatural power ng Heavenly Secrets Pavilion? Bahagyang nagulat si Yui. Ngumiti si Quattro at sumagot, exactly. Mula ka sa Yefteris at mag-cast lang ng supernatural power para sumipsip ng dark power para mapahusay ang iyong lakas. I'm guessing that was the Tetralis Art, which came in 10th on the ranking, right? Pagkatapos umalis ni Quattro sa prison world, ang una niyang hintuan ay hindi ang Central Plane. Sa halip, pumunta siya sa ilang primevals at nalaman ang tungkol sa Dark World. Alam niyang kailangan niyang maunawaan ang bagong mundo upang mabuhay. Habang nakakakuha ng impormasyon, natutunan niya ang tungkol sa pagraranggo ng supernatural power. Kaya, alam niyang nangunguna sa listahan ng Tresensia Completer Art ni James. Ngumuso si Yui at sinabing, ang Heavenly Sacrifice ay ang supernatural power ng Abode Race. Ito ay isang supernatural na kapangyarihang nilikha ng kanilang primogenitor mula sa mga primitive na inscription ng kanilang lahi. Gayunpaman, ang mga Abudas ay namatay ng matagal na ang nakalipas. Dapat mong itigil ang mga taktikang ito sa pananakot, Piggy. Nag-alinlangan si Yui na kayang ihagis ni Quattro ang Heavenly Sacrifice. Sa di kalayuan, gulat na sabi ni James, nakakakilabot itong Piggy na ito. Hindi ako makapaniwala na kabisado na niya ang Heavenly Sacrifice, na ika-6 sa rangkang ng supernatural power. Tumingin si Quattro kay Yui, pinag-aaralan siya. Maya-maya, sabi niya habang nakangiti, the Tetralis Art is indeed impressive. Pinapayagan ka nitong i-connecta ang iyong katawan sa Dark World at patuloy na sumipsip ng Dark Power. Sayang. Huminto siya, mahinang umiling, at sinabing, sayang kailangan mong mamatay ngayon. Fucking mayabang na baboy. Ngumuso si Yui, saka nagpatawag ng mahabang espada. Isang mahabang itim na espada na may ilang mahiwagang inscription na nakaukit sa talim na ipinakita sa kamay ni Yui. Ang espada ay humuhuni, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Iniangat ni Yui ang espada, at ang makapangyarihang sword energies ay nagtipon upang bumuo ng sword formation. Ang sword formation ay sapat na malakas upang agad na matanggal ang isang powerhouse sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Gayunpaman, mahinahong itinaas ni Quattro ang kanyang kamay at itinuro ang kawalan. Isang misteryosong puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga daliri at binasag ang sword formation ni Yui. Pagkatapos, nagkaroon ng mga mahiwagang inscription at umikot sa Quattro. Iyon, nagulat na sabi ni Cairo, nabasa ko sa mga sinaunang aklat ang tungkol sa kung gaano nakakatakot ang Heavenly Sacrifice. Sa sandaling ihagis, isang mundo ay kailangang isakripisyo bilang isang alay. Ihahandog ba niya ang buong Central Plane bilang sakripisyo? Naramdaman din ni James na malapit ng isakripisyo ni Quattro ang Central Plane upang makakuha ng higit na lakas. Bagaman nakuha rin niya ang mga primitive na inscription ng lahing Aboda, hindi niya ito nilinang. Pagkatapos niyang lisanin ang prison world, nakatuon siya sa pag-unawa sa 5 elemental curses at hindi niya natutunan ang Heavenly Sacrifice. Nilingan niya si Cairo at nagtanong, ano ang mangyayari sa Central Plane kung gagamitin ito bilang isang sakripisyo? Sumagot si Cairo, mawawala ito. Sa sandaling iyon, naapektuhan ng aura ni Quattro ang Central Plane at iba pang eroplano. Ang ilang kapangyarihan mula sa Central Plane at ang iba pang mga eroplano ay nagtipon, pagkatapos ay lumubog sa katawan ni Quattro. Isang galaw lang ang kailangan para patayin ka. Tiningnan ni Quattro si Yui na may kalmado at mayabang na ekspresyon. Tinaas niya ang kamay niya at tinuro si Yui.
Ang makapangyarihang sacrificial power ay lumitaw at naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa paligid ni Yui. Napawi ang katawan at kaluluwa ni Yui sa isang kisap mata. Bakit parang ang kapangyarihang ito ay katulad ng death power ni Taran? Nagsalubong ang mga kilay ni James. Ang kapangyarihan ng sakripisyo at kamatayan ay tila magkatulad, ngunit mayroon silang kaunting pagkakaiba. Maaaring ipatawag ni Taran ang kasamaan sa puso ng mga nabubuhay na nilalang upang bumuo ng tiwaling kapangyarihan at kapangyarihang kamatayan. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ginamit ni Quattro ay hindi masasamang pag-iisip ng mga buhay na nilalang. Sa halip, ito ay ibang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Hindi maiikot ni James ang kanyang ulo sa kung ano ang sacrificial power. Kahit na nasaksihan na ni James ang buong proseso ng pagsasagawa ni Quattro ng heavenly sacrifice, hindi pa rin niya naiintindihan ang mga primitive na inscription ng adobe race. Inilabas niya ang kanyang zen at nalaman na ang central plane ay ayos na ayos. Wala bang isinakripisyo? Kumunot ang noo ni James. Ikinalat ni Quattro ang supernatural power at lumapit kay James. Pagkatapos, ngumiti siya ng gusto at sinabing, ang mga sinaunang inscription ng abode race ay makapangyarihan. Agad na sinabi ni James, layuan mo ako. Maraming powerhouse ang palihim na nagbabantay sa akin. Ayokong malaman ng iba na magkakilala tayo. Nakangiting sabi ni Quattro, huwag kang mag-alala. Hinarang ko ang zen ng ibang tao sa lugar na ito. Tinitigan ni Cairo si Quattro at sinabing, ang kapangyarihan ng pag-aalay, sakripisyo, at pananampalataya. Tumango si Quattro at sinabing, parang ganon. Bawat lahi at buhay na nilalang ay magbibigay-pugay sa kanilang mga ninuno. Ito ay nangangailangan ng isa na magkaroon ng paggalang sa kanilang angkan. Kapag nagbigay sila ng parangal, ito ay magbubunga ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi nakikita at halos imposibleng kontrolin. Ito ay palaging umiiral sa loob ng ating langit at lupa. Himala, ang abode race ay may kakayahang pangasiwaan ang kapangyarihang ito. Maaari nilang gamitin ang kanilang sacrificial art upang kontrolin ang kapangyarihang ito, na tinatawag na kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, huminto si Quattro at sinabing, ginamit ko lang ang pinakamababang antas ng sacrificial art. Ang pinakamataas na anyo ng sacrificial art ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Gagamitin nito ang buong central plane bilang isang altar at magbibigay sa akin ng pinakamataas na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Kiana at sinabing, tiyak na nakakatakot ang sacrificial art ng abode race. Tanong ni Jada, so, patay na ba si Yui? Tumango si Quattro at sinabing, syempre patay na siya. Nawasak ang kanyang kaluluwa. Maliban na lang kung hindi iyon ang pangunahing katawan niya, kung hindi, patay na siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Jada at proud na sinabi, ngayong nasaksihan mo kung gaano ako katatag, hindi pa rin huli ang lahat para maging asawa ko. Ang mga soul hall ay makabuluhang lugar. Ang bawat lahi ay may soul hall, at ang Yefteres ay walang exception. Sa loob ng mga soul hall na ito ay ang mga soul lamp ng mahahalagang miyembro. Ang mga soul lamp na ito ay ginawa na may bakas ng soul power ng bawat miyembro. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nawasak, ang lampara ng kaluluwa ng isang tao ay papatayin. Ang soul lamp ni Saint Yui ay inilagay sa isang mahalagang lugar ng Yefteres Soul Hall. Biglang kumislap ang soul lamp. Sa sandaling iyon, ang isang alagad na nagbabantay sa Soul Hall ay namutla sa takot at nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan ng mga Yeftero. May masamang balita. Nakakakilabot na balita. Sumugod ang alagad sa bulwagan at ilang beses na nadapa. Nasaan ang ugali mo? Si Hakathra, ang pinuno ng mga Yeftero, ay nakaupo sa pinakamataas na upuan. Agad na nagdilim ang kanyang mukha, at nagtanong, ano ang problema? Sir. Ay ito ang soul lamp ni Saint Yui. Napatay ito. Ano? Agad na tumayo si Hakathra at nawala sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa loob ng Soul Hall. Halos sabay-sabay na lumitaw ang dakilang elder ng Yefteres, Holy Anor, at ang iba pang matatanda. Lahat ng iba pang soul lamp ay sinindihan sa loob ng Soul Hall maliban sa isa kay Yui. Umungol si Hakathra. WHO.
Sino yun? Si Holly Anor at ang iba pang matatanda ay tahimik na may mataimtim na ekspresyon. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Yui. Si Yui ay isang henyo ng mga Yeftero. Marami siyang supernatural powers at maging ang Tetralis art ng kanilang lahi. Nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kung siya ay nagsumite ng Tetralis art, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halos walang kapantay. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Kung sino man iyon, gusto ko siyang patayin. Gusto kong masira ang buong lahi niya. Umungol si Hakathra na may dugong mga mata. Sir Hakathra, humakbang si Holly Anor at sinabi, ito ay isang mahalagang bagay. Dapat nating imbestigahan sa lalong madaling panahon. Sa main hall tayo mag-usap, utos ni Hakathra, saka bumalik sa kanilang main hall. Sa loob ng pangunahing bulwagan, iniutos ni Hakathra, ipaalam sa iba pang tatlong sinaunang lahi na bisitahin kami sa lalong madaling panahon. May importante tayong dapat pag-usapan. Sa inilabas na kautusan, ipinadala ang ilang disipulo upang ipaalam sa iba pang tatlong sinaunang lahi. Ang maraming matatanda ay tahimik sa pangunahing bulwagan. Walang nang ahas na magsalita, alam na galit si Hakathra. Kung mali ang sinabi nila, mapapahamak sila. Mas mabuting huwag na lang silang magsalita ng ganoong tense. Kumunot ang noo ni Holly Anor at sinabing, si Saint Yui ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kabisado niya ang hindi mabilang na supernatural powers ng ating lahi, maging ang Tetralis art. Sino sa Central Plane ang maaaring pumatay sa kanya? Nagumbok ang mga ugat sa mukha ni Hakathra, at malamig niyang sinabi, kamakailan lang, pinipigilan naming lumipat sa labas ng mundo, at iniisip ng mga karerang ito sa Dark World na nawala ang aming mga gilid. Iminungkahi ni Holly Anor, dapat mong hilingin sa ating batang prinsipe na harapin ang kanyang bagay. Ang batang prinsipe ng Yefteres. Maraming matatanda sa bulwagan ang nanginig matapos marinig ang mungkahi ni Holly Anor. Sa mga Yeftero, ang pinakatalentadong tao ay, sa katunayan, hindi si Yui. Sa halip, ito ay ang bunsong anak ni Hakathra, si Xavion Yeftero. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang gawa-gawa sa karamihan. Kahit ang mga pangunahing elder ay ilang beses pa lang siyang nakilala. Matagal-tagal na rin noong huli siyang nagpakita. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung anong cultivation rank ang naabot niya. Si Xavion ay nasa pag-iisa pa rin, sabi ni Hakathra. Pero, sinubukan ni Holly Anor na hikayatin si Hakathra, ngayong patay na si Saint Yui. Sa lahat ng iba pang prinsipe, si Xavion ang pinakaangkop na humalili sa iyo. Siya ay nagpakita ng mahusay na talento ngunit nawala ng mahabang panahon. Dapat natin siyang bigyan ng pagkakataong mag-ambag sa karera. Kung hindi, hindi sasang-ayunan siya ng ilang matatanda bilang bagong kahalili. Tumingin si Hakathra kay Holly Anor at sinabing, ikaw na ang bahala sa mga investigasyon. Naiintindihan. Kukunin ko kaagad. Hindi nang ahas si Holly Anor na sumuway sa utos. Bagamat siya ang dakilang elder ng Yefteres, hindi siya bahagi ng kanilang maharlikang angkan. Subordinate lang siya ng royal family ni Yeftero. Pinagsalikop ni Holly Anor ang kanyang mga kamay, tumalikod, at umalis sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, umalis siya sa Central Plane para imbestigahan ang pagkamatay ni Yui. Samantala, nag-set up si Quattro ng formation sa palibot ng Elysium Hall, na ginagawang imposible para sa Zen ng iba pang mga nilalang na makapasok. Umupo siya sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Elysium Hall, samantalang si James at ang iba ay nakatayo sa ibaba niya. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang ipinadala sa token ng Heavenly Secrets Pavilion. Pagkabasa ni James ay kumunot ang noo niya. Naramdaman ni Cairo, na nasa tabi niya, na may kakaiba sa kanyang ekspresyon, at nagtataka siyang nagtanong, anong problema? May nangyari ba? Sabi ni James, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa Heavenly Secrets Pavilion na patay na si Yui. Ang iba pang tatlong sinaunang lahi ay tinawag sa mga Yeftero upang talakayin ang mga mahahalagang bagay. Gayun din, ang pinuno ng Yefteres ay umalis sa pag-iisa. Ipinadala na niya si Holly Anor, ang dakilang elder ng Yefteres, sa Central Plane para imbestigahan ang pagkamatay ni Yui. Binalaan ako ng Heavenly Secrets Pavilion na mag-ingat.
Kung dumating ang dakilang elder ng Yefteres, papatayin ko rin siya, mahinahong sabi ni Quattro. Paalala ni James, huwag kang pabaya. Bilang dakilang elder ng Yefteres, siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang mga alingaw-ngaw sa labas ay nagsasabi na siya ay nasa huling yugto ng Holy Celestial Rank. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na ranggo ng paglilinang. Marahil ay naabot na niya ang katuparan ng Holy Celestial Rank. So ano? Si Quattro ay hindi naabala. Noong nakaraan, magdududa sa kanya sina Kiana, Jada, at ang iba pa, sa pag-aakalang labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, naniwala sila sa kanya sa pagkakataong ito matapos nilang masaksihan ang pagpatay niya kay Yui. Tumingin si Kiana kay James at nagtanong, ano ang gagawin mo? Sumimangot si James at sinabing, hindi ko inaasahan na ipapadala ng mga Yeftero si Yui para kunin ang Elysium Hall. Hindi ko alam na makikialam sila ng ganoon kaga. Nasira ang orihinal kong plano. Kung aalis ako ngayon, at ang dakilang elder ng Yefteres ay dumating dito, kung gayon ang mga bagay ay mawawala sa kamay. Ang lahat ng aking mga plano ay magiging walang kabuluhan. Ang unang plano ni James ay salakayin ang mga pangunahing puwersa ng Central Plain ng isa-isa, dahan-daang umaakit sa mga primeval sa likod nila sa ibabaw. Hindi niya inaasahan na aaksyon ang mga Yeftero ng ganoon kaga. Nahulog siya sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Quattro at nagtanong, gaano ka kumpiyansa na mahuli si Halianor? Mahinahong sinabi ni Quattro, ako ang primogenitor ng Avenue Swine. Ako ay ipinanganak na may mga primitive na inscription ng aking sarili. Dagdag pa, mayroon akong mga primitive na inscription ng Abode the Race. Natutunan ko rin ang mga primitive na inscription ng Elemental Primeval. Hindi gaanong banta si Halianor. Gayunpaman, kung gusto mong manatili akong namamahala sa Elysium Hall, gusto kong manatili siya sa akin. Tinuro ni Quattro si Jada. Ako. Natigilan si Jada. Sinabi niya, maaari akong manatili, ngunit pagkatapos ng lahat, gusto kong iligtas mo ang aking kapatid na babae mula sa mga Yefteres. Ang layunin ni Jada sa pagsunod kay James ay iligtas ang kanyang kapatid na babae, na nag-evolve din mula sa isang Empyrean spiritual root tungo sa isang buhay na nilalang. Nahuli ng mga Yefteres ang kanyang kapatid na babae at itinanim siya sa kanilang hardin ng damo, gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang mapabuti ang kanilang lakas. Matapos masaksihan ni Jada ang mga kakayahan ni Quattro, gusto niyang tumulong itong iligtas ang kanyang kapatid. Oo naman. Ngumiti ng malapad si Quattro. The next moment, he flashed before Jada and wrapped his hands around her waist. Mula ngayon, ikaw ang ginang ng Elysium Hall, sabi ni Quattro na may matingkad na ngiti. Hindi tinanggihan ni Jada ang kanyang pagmamahal bagkus ay pumayag ito. Tumingin si James sa kanila at sinabing, dahil mananatili kayo sa Elysium Hall, bantayan ng dakilang elder ng Yeftero, si Halianor. Kung magpapakita siya, gawin ang iyong makakaya upang manatili siya dito at huwag hayaan siyang umalis. Kung sakaling mapilitan siyang umalis, siguraduhin hindi siya aalis nang hindi nasaktan. Tanong ni Quattro, ano naman sa iyo? Anong plano mo? Diretso ka ba sa Supremacy? At saka, hindi ba dapat bigyan mo ako ng ilang mga reward dahil marami akong ginagawa para sa iyo? Ipinatawag ni James ang Genesis Paths ng 10,000 eroplano at sinabing, narito ang Genesis Paths ng 10,000 eroplano. Bagamat hindi sila kumpara sa mga primitive na inscription ng primevals, medyo kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito. Masayang tinanggap ni Quattro ang Genesis Paths at nakangiting sumagot, ang negosyo mo ay negosyo ko, General. Pagkatapos ay bumaling si James kay Cairo at sinabing, dapat ka ring manatili. Kumunot ang noo ni Cairo at sinabing, ako. Ngunit sinabi ng Heavenly Secrets Pavilion na ang primevals ang nasa likod ng mga pangunahing puwersa ng Central Plain. Ang Supremacium ay walang pagbubukod. Bagamat ikaw ang nagtatag nito, malamang na nilapitan na ni Primeval si Quirigen pagkatapos niyang pumalit. Kung may mga primevals mula sa Dark World sa loob ng Supremacium ngayon, natatakot akong ikaw ay. Kinawean ni James ang kanyang kamay at sinabing, bago ko ibunyag ang aking mga trump card, hindi ipapadala ng primevals ang kanilang mga nangungunang powerhouse sa deal sa akin.
Kalahati. Kahit na magpasya silang magpadala ng mga powerhouse sa Holy Celestial Rank, hindi ako natatakot. Natural, kailangan kong manatili ka rito para sa isang dahilan. Kung, sa anumang pagkakataon, mabaigo si Quattro na panatilihin si Halianor dito, kailangan kong kumilos ka. Mula nang malaman ni James ang tungkol sa pagdating ni Halianor upang imbestigahan ang pagkamatay ni Yui, isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sabi ni James, "Kiana, sumama ka sa akin." Okay. Tumango si Kiana. Pinaalalahanan ni James si Cairo na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay umalis siya sa Elysium Hall kasama si Kiana. Pagkatapos, gumamit si James ng inscription para makipag-ugnayan kay Shoro. Aling lahi ang gulugod ng Supremacium? Ang Zoltroms. Nalaman ni James na ang lahing Zoltrom, isa sa 4 na sinaunang lahi, ay sumusuporta sa Supremacium. Sa kasamaang palad, walang gaanong pakikipag-ugnayan si James sa Zoltroms at hindi sigurado kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, ipinalagay niya na sila ay makapangyarihan dahil kabilang sila sa 4 na sinaunang lahi. Tanong ni James, "I need some materials. Maaari mo bang tulungan akong kolektahin ang mga ito? Anong kailangan mo?" Binigyan ni James si Shoro ng isang listahan ng mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang isang hindi magagapi na Boundary Breaker rune. Matapos malaman ni Shoro ang mga materyales, sinabi niya, "Ang mga materyales na ito ay bihira. Isang set lang ang makokolekta namin." Speaking of which, ano ang sinusubukan mong gawin? Matapat na sagot ni James, "Gusto kong pinuhin ang isang Boundary Breaker rune na maaaring baliwalain ang lahat ng Porma Scion. Ito ay isang rune na nilikha ng tagapagtatag ng Fat Scribe, si Seraphil, na nakulong sa loob ng Prison World." Sa kasamaang palad, ang mga materyales sa paggawa nito ay napakabihirang. Maikling ipinaliwanag ni James ang mga pangyayari sa Prison World. Bulalas ni Shoro, siguradong matapang si Quattro. Gayunpaman, siya ay talagang makapangyarihan. Hindi ako makapaniwala na ganoon kadali niyang pinatay si Yui. Tulungan mo akong mangolekta ng mga materyales na ito. Pagkatapos, dadalhin ko sila sa Prison World at hihilingin kay Seraphil na gumawa ng ilang rune. Maaari akong magdala ng ilan pang mga powerhouse mula sa Prison World kasama nila. Napaisip si Shoro. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi isang puwersang nagsilbi kay James. Gayunpaman, naramdaman ni Shoro na tiyak na gustong tulungan ng kanilang amo si James. Pagkatapos ng lahat, nais niyang pumunta sa Prison World upang iligtas ang mga powerhouse ng Tribunal Race. "Sige. Babantayin ko ang mga materyales na ito. Ipapaalam ko sa aming mga sangay na humiling ng mga materyal na ito kapag dumating ang mga kliyente upang bumili ng impormasyon." Gayunpaman, ang mga materyales na ito ay mahirap makuha, at ang pagkuha ng buong listahan ay magiging mahirap. Hindi ako nagmamadali, kaya maglaan ng oras. Saglit na nakipag-chat si James kay Shoro sa pamamagitan ng inscription. Kasabay nito, naglakbay siya patungo sa Supremacium. Ang kanyang hitsura sa Central Plain ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Dumating na si James. Pumunta siya sa Supremacium. Ito ba ang tanda ng simula ng kanyang paghihiganti? Nagsisimula ba siya sa Supremacium? Gusto ba niyang bawiin ang Supremacium, pagkatapos ay dahan-daang harapin ang iba pang puwersa? May mga abnormalidad sa Elysium Hall kamakailan lang. Kaagad pagkatapos, nagsimula si James sa kanyang paglalakbay para sa paghihiganti. Ang taong ito ay puno ng kamalasan. Ang ilang mga powerhouses ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon ng malungkot. Samantala, ang tagapagtatag ng Jew Academy, si Lemuel, ay namumuno sa isang pulong sa kanilang pangunahing bulwagan. Si Lemuel ay nagkaroon ng hitsura ng isang matandang lalaki. Umupo siya sa pinakamataas na upuan habang hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon sa ibaba niya. Walang ideya ang buong Central Plain kung sino ang salarin na pumatay kay Yui. Gayunpaman, alam na alam ni Lemuel dahil napunta siya sa madilim na mundo at alam ang tungkol sa santo ng mga Yeftero, si Yui. Ano ang relasyon ng baboy na iyon at James? Kumunot ang noo ni Lemuel. Bagamat walang ideya ang ibang nabubuhay na nilalang na magkakilala sina James at Quattro, alam ito ng Jew Academy at Lemuel.
Gayunpaman, hindi pa nalaman ni Lemuel kung anong uri ng relasyon ang umiiral sa pagitan ng dalawa. Sir Lemuel, nagpakita na rin si James. Siya ay nakita malapit sa universo kung saan matatagpuan ang Elysium Hall. Mukhang nasa loob siya ng Elysium Hall hindi pa katagal. Sa kasamaang palad, wala kaming gaanong impormasyon sa kung ano ang nangyari sa loob ng Elysium Hall, sabi ni Zimmel. Kinaweyan ni Lemuel ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala sa kanya. Ipagpatuloy mo lang ang pagbabantay sa Jew Academy. Malapit nang sumiklab ang kaguluhan sa Central Plain, at tiyak nakikilos ang puwersa ng Dark World. Ang buong madilim na mundo ay maaaring ganap na masangkot sa kaguluhang ito. Matapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si Lemuel sa main hall. Sa susunod na sandali, nawala sa mga powerhouse ng Jew Academy ang aura ni Lemuel. Si James ay pampublikong naglakbay sa Central Plain at masayang nagtungo sa Supremacium. Hindi nagtagal, nakarating siya sa universo kung saan matatagpuan ang Supremacium. Nagdalawang hakbang pasulong at agad na nakarating sa labas ng gate ng Supremacium. Naging sentimental si James matapos bumalik sa Supremacium. Sa kanyang nakaraang buhay, nilikha niya ang Supremacium mula sa simula. Inakala ni James na naabot na niya ang rurok ng paglilinang at isa siya sa mga pinakapambihirang kapangyarihan. Matapos muling magkatawang tao at mamuhay ng bagong buhay, napagtanto niya kung gaano siya kawalang muwang noon. Tumingin siya sa malaulap na espiritual na bundok sa kalangitan, na napapalibutan ng malakas na porma sayon sa unahan niya. Lumapit si James sa Supremacium at sumigaw, si James pala. Nandito ako para sa taya natin, Qui-Gon. Dati, noong nasa Jew Academy si James, gumamit siya ng trick para mabawi ang Suprema's Sword na ginawa niya sa past life niya. Noon, nakipagpustahan si James sa Qui-Gon. Hindi pa ito naging entrepok, at may oras pa. Gayunpaman, si James ay lumitaw ng maaga. Marami sa mga powerhouse ng Supremas ang nagtipon sa kanilang pangunahing bulwagan. Ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ay ang kasalukuyang master ng Supremas, si Qui-Gon. Alam na ni Qui-Gon na 49 si James sa mahabang panahon. Matapos ang pagtuklas, siya ay patuloy na nababalisa at kahit na nahihirapan sa pagtulog. Gumawa siya ng ilang mga pagtatangka upang tipunin ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga pangunahing puwersa at gumawa ng isang plano. Gayunpaman, nawala si James pagkatapos na ilantad ni Lady Wikilia ang kanyang pagkakakilanlan. Kamakailan lamang ay muling nagpakita si James. Ibinalita pa niya na pupunta siya para sa Supremas. Si Qui-Gon ay natakot at mabilis na nakipag-ugnayan muli sa mga pangunahing puwersa sa Central Plain. Sa kasamaang palad, wala siyang natanggap na tugon. Naguguluhan siya sa mga kinikilos nila. Noon, nagkaisa sila para patayin si James. Maya-maya, maghihiganti rin si James sa kanila. Kaya naman, kakaiba ang tumanggi silang magsanib puwersa muli para harapin si James. Bakit hindi pa dumarating ang powerhouse mula sa Zoltron race? Nag-aalala si Qui-Gon. Pagkatapos niyang maging pinuno ng Supremas, isang powerhouse mula sa Zoltron race ang lumapit sa kanya at pinilit siyang magpasakop sa kanila. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod at binibigyan na niya ang Zoltron race ng walang katapusang cultivation resources mula noon. Ngayon na siya ay nasa problema, ang mga Zoltron ay nag-aatubili na tumulong. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong Supremas. Napabuntong hininga si Qui-Gon at sinabi, paano kung nakaligtas siya at muling nagkatawang tao? Gaano kaya siya kalakas sa loob ng maikling panahon? Nawala si Qui-Gon sa pangunahing bulwagan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng gate ng Supremas. Ang 10 matatanda ng Supremas ay lumitaw din ilang sandali pagkatapos niya. Nakilala ni James ang ilan sa kanila, ngunit ang ilan ay mga bagong mukha. James. Walang pakialam na tumingin si Qui-Gon kay James. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, iyan ba ang ugali mo habang binabati ang iyong amo? Malamig na tiningnan siya ni Qui-Gon. Mahinahong sabi ni James, ako ang founder ng Supremas. Sa aking nakaraang buhay, kinubkob ako ng ilang mga powerhouse at pinilit na muling magkatawang tao. Ngayong nakabalik na ako, hindi ba dapat ibalik mo sa akin ang Supremas?
Sinuri ni Qui-Regen si James at nalaman na siya ay nasa katuparan lamang ng Great Celestial Rank. Mabilis ding nalaman ng ibang matatanda ang tungkol sa cultivation rank ni James. Sa sandaling iyon, isang katiwala ni Qui-Regen ang humakbang at malamig na sinabi, "Totoo na ikaw ang nagtatag ng Supremos. Gayunpaman, paano mo mamamahala ang Supremos na may mababang ranggo ng paglilinang?" Hindi pinansin ni James ang matanda na kumausap sa kanya. Tumingin siya kay Qui-Regen at nagtanong, "Kasali ka ba? Nakipagsabuatan ka ba sa ibang powerhouses para palayasin ako?" "Oo, ano?" Hindi ito itinanggi ni Qui-Regen. Ngayong matapang na nagpakita si James, alam ni Qui-Regen na walang pagkakataong iligtas siya ni James. Tumingin si Qui-Regen kay Kiana, na nakatayo sa likuran ni James. Natuklasan niya na si Kiana ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili at nahulaan si Kiana kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si James na magpakita. "Talaga bang umaasa ka sa isang babae para bawiin ang Supremos, James?" Madaling nabasa ni James ang isip ni Qui-Regen. Ngumiti siya ng mahina, lumingon kay Kiana, at sinabing, "Umuwi ka muna." "Sige." Tumango si Kiana at mabilis na umatras. Tumingin si James sa 10 matatanda at ilang iba pang mas mababang ranggo na matatanda. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, "Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ng matatanda. Kung pipiliin mong manindigan sa akin, patatawarin ko kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan." Bagamat handang magpakita ng awa si James, walang gumalaw sa kanya. "Haha." Si Qui-Regen ay tumawa ng malakas at nginisyan, "Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang Panginoon Supremos, ang walang katulad na powerhouse na may central plane sa ilalim ng kanyang mga paa? Ikaw ay walang iba kundi isang langgam ngayon. Hindi ko na kailangang personal na kumilos. Ang sinuman sa mga matatanda ng Supremos ay madaling maalis sa iyo." Mahinahong sinabi ni James, "Mukhang hindi sinabi sa iyo ng Zotroms ang tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa Dark World." Paano mo nalaman? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Qui-Regen. Bago matapos magsalita si Qui-Regen, nagpatawag si James ng isang maliwanag at mahabang espada. Ilang beses siyang naglaslas, at hindi mabilang na Genesis Path ang nagsanib upang bumuo ng sword energy. Ang enerhiya ng sword ay tumagos sa kawalan, palapit sa Qui-Regen. Si Qui-Regen ay hindi nakapag-react sa oras at natama ng sword energy. Hindi niya kayang labanan ang Genesis Sword Art, na naglalaman ng kapangyarihan ng hindi mabilang na Genesis Paths. Si James ay nasa katuparan ng Great Celestial Rank, samantalang si Qui-Regen ay nasa Martial Celestial Rank's Consummation. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ranggo. Gayunpaman, ganap na ngayong may lalabas ni James ang lakas ng Supremos Sword. Wala siyang anumang reserbasyon at agad na inihagis ang Genesis Sword Art. Ang Genesis Sword Art ay isang makapangyarihang hakbang. Kahit na hindi pa siya nag-activate ng anumang supernatural powers para pahusayin ang kanyang lakas, hindi na kayanin ng mga powerhouse na nasa ibaba ng Holy Celestial Rank ang kanyang Genesis Sword Art. Kahit na ang isang powerhouse na kakapasok lang sa Holy Celestial Rank ay hindi maglalakas loob na harapin ang pag-atake. Tinamaan ng sword energy si Qui-Regen, agad siyang nasugatan. Mabilis siyang umatras at nagpatawag ng ilang kapangyarihan upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Gayunpaman, ang protective barrier ay nabasag ng sword energy ni James. Ang sword energy ay tumagos sa katawan ni Qui-Regen at sumabog. Nawasak ang laman at kaluluwa ni Qui-Regen. Siya ay isang powerhouse sa tuktok ng Martial Celestial Rank, isa sa pinakamalakas sa Central Plane. Gayunpaman, napakadali siyang napawi ni James. Hindi pa man nakapasok si James sa Martial Celestial Rank, nakakatakot ang ipinakita niyang lakas. Lord Supremos. Handa akong pagsilbihan ka simula ngayon. Susundan kita hanggang sa aking kamatayan, Panginoong Supremos. Nagsimulang mataranta ang mga matatanda ng Supremos matapos masaksihan ang pagkamatay ni Qui-Regen. Nabigyan ko na kayo ng pagkakataon. Walang pakialam ang ekspresyon ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang makapangyarihang sword energy ang lumabas mula sa Supremos Sword. Ang sword energy ay bumaril at tumangay patungo sa maraming elder. Ang mga matatandang ito ay sunod-sunod na tumakas,
ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang kanilang mga katawan ay tinamaan ng sword energy at agad na napawi. Hinawakan ni James ang Suprema's sword at dahan-daang naglakad patungo sa Supremacium. Sa kanyang pagsulong, ang mga disipulo ay lumuhod sa lupa at sumigaw, "Maligayang pagbabalik, Panginoong Supremos." Hindi nagtagal, dumating si James sa main hall ng Supremos. Umakyat siya sa pinakamataas na upuan, at ang mga pangunahing miyembro ng Supremacium ay sumugod sa bulwagan. Agad silang napaluhod sa sahig, nanginginig sa takot. Tumingin si James sa malayo at bamulong, "Sa wakas nakabalik na ako sa Supremacium. Akala ko ang pagbabalik sa Supremacium ay ang katapusan ng lahat. Hindi ko inaasahan na ito ang simula." Kaagad pagkatapos, tumayo siya at nag-utos, ipakalat ang balita na ang Supremacium ay nagdedeklara ng digmaan laban sa mga pangunahing puwersa ng Central Plain. Ang tinig ni James ay umalingaw sa Supremacium, na nagbibigay ng utos sa mga alagad. Ang Central Plain ay mayroong 10 mahusay na puwersa. Marami sa kanila ang nasangkot sa pagtatangkang alisin si James. Ang powerhouses ng Valiant Alliance, Immortal Mountain, Saluberg, Thunder Shrine, Spiritual Palace, at Sword Alliance ay lahat ay sangkot sa kaso. Ang Elysium Hall, ang Dew Academy, at Journeyja Valley ang tanging exception. Bukod pa rito, ilang Plane Lords ng 9th level na mga eroplano ang lumahok din sa scheme. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ilang letra ng hamon ang naganap. Pagkatapos, sumigaw siya, ipadala ang mga liham na ito sa mga pangunahing puwersa ng Central Plain. Oo, sir. Mabilis na kinuha ng ilang disipulo ang mga sulat at umalis sa iba't ibang malalaking puwersa. Nakaupo si James sa isang malaking bato sa likod ng bundok ng Supremacium. Tumayo si Kiana sa tabi niya at nagtanong, "Bakit hindi mo nalang ilunsad ang mga pag-atake sa mga puwersang ito at alisin ang mga ito bago pa makapag-react ang Dark World's Primevals? Binibigyan mo lang sila ng oras para ipaalam sa Primevals." Napangiti ng mahina si James at sinabing, "I'm doing it deliberately. Gusto kong ipaalam nila ang mga Primevals sa likod ng kanilang puwersa para malaman ko kung aling mga lahi ang kasali. Pagkatapos, lilipulin ko sila. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari kong pagsamahin ang hindi mabilang na mga eroplano sa hinaharap ng hindi nahaharap sa anumang panghihimasok." Sumimangot si Kiana at sinabing, "Nakipagdigma ka sa mga Yefteres, nakatumbas ng pakikipaglaban sa 4 na sinaunang lahi. Ngayon, gagawa ka ng mga kalaban mula sa marami sa mga primeval ng Dark World. Sa tingin mo ba ay kaya mong panindigan ang mga primeval na ito gamit ang iyong kasalukuyang puwersa?" May sama ng loob si Kiana sa 4 na sinaunang lahi. Gayunpaman, ang Glacies ay walang awayan sa ibang mga lahi. Si James ay mahalagang nagdeklara ng digmaan laban sa buong Dark World. Siya ay nag-aalala na si James ay masyadong kumpiyansa, at ito ay haantong sa kanyang pagbagsak. Dahil sa sinabi ni Kiana, napaisip si James sa malalim. Mayroon na siyang plano, at bahagi nito ang pag-alis kay Cairo sa Elysium Hall. Tanong ni Kiana, "Ano ba talaga ang sinusubukan mong makamit? Upang magdulot ng matinding pinsala sa mga Yeftero, o sa pinakamagandang sitwasyon, lipulin sila?" Dumilim ang mukha ni James. Natigilan si Kiana. After a while, she said, "Huwag kang pabigla-bigla, James. Pinamunuan ng mga Yeftero ang 4 na sinaunang lahi. Bagamat ang pinakamalakas na miyembro ng mga Yeftero ay nakapasok sa Halcyon Road, ang mga Yeftero ay nakakolekta din ng maraming mapagkukunan ng paglilinang pagkatapos ng alitan noon. Tiyak na sinanay na nila ang maraming mga powerhouse sa ngayon. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga powerhouse ang nakatago sa loob ng Yefteres." Sabi ni James, "Patay na si Yui. Ang dakilang elder ng Yefteres, si Halianor, ay umalis na sa Dark World at nasa Central Plain na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Yui. Plano kong bitagin si Halianor sa Elysium Hall, pagkatapos ay pilitin ng Yefteres na magpadala ng hukbo sa Central Plain para salakayin ang bulwagan. Samantala, gagawin ko." Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni James, at nagpatuloy siya, na nagsasabing, "Kung gayon, sasalakayin namin ni Cairo ang punong tanggapan ng mga Yeftyo.
Kahit na hindi ko kayang sirain ang mga Yeftero, gusto kong magdusa sila ng napakalaking pagkalugi. Napaisip si Kiana. Mukhang pinag-isipang mabuti ang plano ni James. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil ang mga Yeftero ay hindi isang simpleng puwersa. Nais ni James na akitin ang mga powerhouse mula sa Yefteres hanggang sa Central Plain. Pagkatapos, maglulunsad siya ng pag-atake sa punong tanggapan ng mga Yefteres. Gayunpaman, magiging kulang ang plano ni James kung mananatili ang ilang powerhouse sa punong tanggapan. Kiana. Tumingin si James sa kanya. Ma'am, nakikinig ako. Bahagyang tumanggo si Kiana. Sabi ni James, gusto kong gayahin mo ako at manatili sa Supremacium. Nagpadala na ako ng mga sulat ng hamon. Gayunpaman, hindi ko sila aatake kaagad. Gusto ko lang na ipaalam sa mga pangunahing puwersang ito ang mga primeval ng Dark World sa likod nila. Ang Dark World's primevals na ito ay aabisuhan tungkol sa pagkamatay ni Yui sa Elysium Hall, at mapipigilan sila nitong kumilos ng walang ingat. Ito ay nagiging isang pagkapatas, at ang mga Yeftero ay walang pagpipilian kundi ang magpadala ng isang hukbo sa Elysium Hall. May ilang hakbang ang plano ni James. Una, kailangan nilang bitag o patayin si Holly Anor sa Elysium Hall. Pangalawa, gusto niyang malaman ng Dark World's primevals ang tungkol sa mga kamakailang kaganapan ng Central Plain. Sa huli, sila ay magiging masyadong maingat upang kumilos at humingi ng tulong sa pinuno ng apat na sinaunang lahi, ang Yefteres. Ngayong patay na si Yui, ang mga Yeftero ay tiyak na magpapadala ng hukbo sa Central Plain kung maging si Holly Anor ay malalagay sa gulo. Ang pagkakataon ni James ay lilito pagkatapos maakit ang mga puwersa ng Yefteres sa Central Plain. Sagot ni Kiana, sige. Babantayan kita sa Supremacium. Ma'am, tumanggo si James at sinabi, aalis muna ako sandali para maghanda para sa operasyon laban sa mga Yefteres. Gusto kong harapin ang mga ito ng napakatinding pinsala o kahit na panasan sila kung maaari. Gayunpaman, kailangan ko pa rin ng ilang mga katulong. Matapos ihatid ni James ang ilang mga tagubilin kay Kiana, palihim siyang umalis sa Supremacium, tinitiyak na walang nakapansin. Di nagtagal, lumitaw siya sa labas ng Jew Academy na may ganap na kakaibang hitsura at aura. Dahan-daang lumapit si James sa Jew Academy. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya kay Shoro ng Heavenly Secrets Pavilion. Hiniling niya na ipakalat ni Shoro ang balita na pinatay si Yui sa Elysium Hall. Dagdag pa rito, hiniling din niya na malawak na maipamahagi ang salita ng Holly Anor pagdating sa Central Plain. Mr. Shoro, paki-exaggerate ng kaunti ang balita at magkalat ng chismis na mamamatay si Holly Anor pagkatapos lumabas sa Elysium Hall. Umalangaw-ngaw sa isip ni James ang boses ni Shoro, na nagtatanong, ano ang sinusubukan mong gawin, James? Napangiti ng mahina si James at sumagot, hindi mo kailangang malaman. Tulungan mo lang akong magpakalat ng balita. At the same time, bantayang mabuti ang primevals at ipaalam sa akin kung may abnormal. Habang nakikipag-chat kay Shoro, sumilip si James sa Jew Academy. Pagkatapos, hinanap niya si Lemuel at tinungo ang isang manor. Pagdating ni James, sinalubong siya ni Lemuel. Matapos makita si Lemuel, bumalik si James sa kanyang aktwal na hitsura. Tumingin si Lemuel kay James at sinabing, sa wakas nandito ka na. Ma'am. Ikanaway ni Lemuel ang kanyang kamay, tinawag ang isang mesa at ilang upuan sa bakuran ng manor. Pagkatapos, sinenyasan niya si James na maupo. Agad na umupo si James at tumingin kay Lemuel. Matapos maramdaman ang cultivation rank ni Lemuel, hinangaan niyang sinabi, ang gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Kahanga-hanga ka. Iginala ni Lemuel ang kanyang mga mata at sinabing, caught the flattery. Ano ang pinunta mo? Kung walang mahalaga, magmadali at mawala. Tina-target ka ng maraming puwersa ngayon. Ayokong isipin nila na malapit na akong kakilala sa iyo. Humalaklak si James at sinabing, naparito ako para hilingin sa iyo na muling magpakita sa Central Plain at maging bahagi ng isang malaking bagay. Hindi, salamat. Agad namang tumanggi si Lemuel. Hindi ko pa na-share ang mga detalye. Bakit ka nagmamadaling tanggihan ako? James looked at him helplessly. Sumagot si Lemuel, kung ano man iyon, hindi ko gagawin. Yui is dead, sabi ni James. Alam ko.
Tumango si Lemuel. Hindi ka ba curious kung ano ang susunod kong gagawin? Tumingin si James kay Lemuel na may matangkad na ngiti. Hindi ako interesado, mahinahong sagot ni Lemuel. Napawi ang ngiti ni James, at same time niyang sinabi, kikilos ako laban sa mga Yeftero. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Tinitigan ni Lemuel si James at mataimtim na sinabi, hindi ito laro ng bata, James. Gusto kong umiwas dito. Ang Jew Academy ay hindi makikibahagi sa alinman dito. Naunawaan ni Lemuel ang kabigatan ng usapin at ang malubhang kahihinatnan na kanyang kakaharapin kung maghayganti ang mga Yeftero. Ang digmaan sa pagitan ni James, ng Yefteres, ng apat na sinaunang lahi, at ng iba pang Dark World's primevals ay magpapatuloy ng ilang panahon. 10,000 buhay ang tiyak na iaalay. Nais iwasan ni Lemuel na masangkot ang Jew Academy. Nilinaw niya ang kanyang paninindigan kay James. Hinikayat ni James, paano kung ibigay ko sa iyo ang mga sinaunang inscription ng lahing Aboda? Ang Abudas ay isang lahi na nawala mula sa madilim na mundo matagal na ang nakalipas. Ang kanilang mga primitive na inscription ay napakalalim at mahiwagang. Ang supernatural power na nasa ika-6 sa rangkang ng Heavenly Secrets Pavilion ay nagmula sa mga primitive na inscription ng Abudas. Ang primogenitor ng lahing Aboda ay binigyang inspirasyon at nilikha ang supernatural na kapangyarihan mula sa mga primitive na inscription na ito. Bahagyang natukso si Lemuel sa alok ni James. Napakahirap makita ang mga primitive na inscription mula sa mga lahi ng Dark World. Pagkatapos ng lahat, walang primeval ang basta-basta na magbibigay ng kanilang mga primitive na inscription sa mga tagalabas. Ang mas nakakaakit ay ang pag-alok ni James ng mga primitive na inscription ng isang lahi na matagal nang nawala. James continued, saying, confident ako sa plano ko. Kahit na hindi ko lubusang mapuksa ang mga Yeftero, magagawa kong magdulot ng malaking pinsala sa kanila. Sumimangot si Lemuel at nagtanong, sino ang pumatay kay Yui? Quattro Zeus. Isa siyang sinaunang hayop na ipinanganak sa loob ng prison world. Siya ang primogenitor ng Avenue Swines. Siya ay ipinanganak kasama ng ilang mga primitive na inscription. Dagdag pa, pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inscription ng lahing Aboda at ang mga primitive na inscription ng 5 elemental primevals. Bagamat nasa unang bahagi pa lamang siya ng Holy Celestial rank, mayroon siyang kapangyarihan na mas mataas sa kanyang ranggo. At saka, bumalik na sa normal si Cairo. Ibinahagi ni James ang mga detalye ng kanyang mga plano. Alam ni Lemuel na gumaling na si Cairo. Kung hindi magkakaroon ng kumpiyansa si James na labanan ang Yefteres. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Lemuel, ipinatawag ni James ang mga sinaunang inscription ng lahing Aboda bago si Lemuel. Pagkatapos, malabo niyang ipinaliwanag ang kanyang plano, kung sasama ka sa akin para sirain ang mga Yeftero, ipinapangako ko sa iyo na ang Jew Academy ay hindi masasaktan. Matapos maalis ang mga Yeftero, ang madilim na mundo ay itatapon sa kaguluhan. Pagkatapos, sasamantalahin ko ang sitwasyon para maitama ang Central Plain. Nilalayon kong pagsamahin ang hindi mabilang na mga eroplano at bumuo ng isang superplane. Dahil sa kumbinsido sa mga salita ni James, bumantong hininga si Lemuel at sinabing, marunong ka talagang manipulahin. Inalis ni Lemuel ang mga primitive na inscription ng Aboda race at sinabing, gusto ko rin ang mga primitive na inscription ng elemental primevals. Deal, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni James. Kailan mo balak kumilos? Tanong ni Lemuel. Sagot ni James, walang nagmamadali. Maghihintay kami hanggang sa matrap o mapatay pa ni Quattro at Cairo si Holly Anor. Sa ngayon, maaari kang magtungo sa isang lugar malapit sa Yefteres at mag-standby. May iba pa akong kailangang ihanda. Kapag ito na ang tamang oras, pupunta ako para makipagkita sa iyo. Sige, tumango si Lemuel. Naabot na ni Lemuel ang gitnang yugto ng Holy Celestial rank. Gamit ang Fimsurge art na nilikha niya, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katangi tangi. Malaki ang pagtaas ng tsansa ni James na magtagumpay ngayong nakasakay na rin si Lemuel. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ng karagdagang tulong. Matapos matagumpay na hikayatin si Lemuel, umalis si James sa Jew Academy. Pagkatapos, gumamit siya ng inscription para makipag-ugnayan kay Yared.
Maya-maya, umalangaw sa isip niya ang boses ni Yared. James. Ano ito? Sagot ni James, may offer ako sa iyo. Nasaan ka magkita tayo at pag-usapan natin ito ng personal. Wala si Yared sa teritoryo ng Flamme, kaya ibinigay niya kay James ang eksaktong lokasyon nito. Sumugod si James matapos makuha ang kinaroroonan ni Yared. Nagtagpo ang dalawa sa isang guho sa loob ng madilim na mundo. Sa nakaraang labanan, nasugatan si Yared. Natakot siya na ang Flamme ay magdusa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, kaya pinili niyang hindi umuwi. Pagkaraan ng ilang oras na manatili sa pag-iisa, nakabawi siya at pinigilan ang lason ng Flamme sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, nilinang din niya ang mga glacis at ang mga primitive na inscription ng Flamme sa kanilang pinakamataas na antas. Dati, nahawa si Yared ng Flamme poison nang mabaigo siyang makapasok sa quasi-bliss rank. Ngayong napigilan na niya ang lason sa kanyang katawan, nagkaroon na siya ng tagumpay sa kanyang cultivation rank. Kahit na naabot na niya ang quasi-bliss rank, pinigilan niyang umalis sa seclusion area. Lumiwanag ang mukha ni James matapos maramdaman ang aura ni Yared, at nakangiting sinabi niya, pumasok ka sa quasi-bliss rank. Nakangiting sagot ni Yared, it's all thanks to you. Kung hindi dahil sa mga primitive na inscription ng glacis at sa patnubay na ibinigay mo sa akin, hindi ko sana na-neutralize ang lason o gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa aking cultivation na rango. Mabuti, napangiti si James. Pagkatapos, sinabi niya, naparito ako upang hilingin sa iyo na maging bahagi ng isang bagay na maghuhubad ng malaking bagyo sa madilim na mundo. Magreresulta ito sa reshuffle sa istruktura ng kapangyarihan ng Dark World. Oh! Tumingin si Yared kay James at nagtanong, do elaborate. Sumagot si James, gusto kong lipulin ang mga Yeftero. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yared, at sinabi niya, hindi ito biro, James. Ang Yefteres ay ang mga pinuno ng apat na sinaunang lahi at pinamunuan ang madilim na mundo sa loob ng mahabang panahon. Hindi mo sila masisira sa isang patak ng sombrero. Ang aming mga pagkakataon na sirain ang Yefteres ay tataas kung sasama ka sa amin, James reassured sa kanya. Pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay upang ipatawag ang mga primitive na inscription ng 5 elemental primevals. Di nagtagal, naganap ang elemental powers. Ito, natigilan si Yared. Sinabi ni James, kung tutulungan mo akong sirain ang Yefteres, ibibigay ko sa iyo ang mga primitive na inscription ng iba pang 3 elemental primevals. Tuturuan din kita kung paano linangin at kontrolin ang elemental powers ng sabay-sabay. Deal, agad na pagsang-ayon ni Yared. Nalinang na niya ang mga primitive na inscription ng Flamme at glacis at alam niya kung gaano kalakas ang elemental powers kapag pinagsama. Alam niya na ang pagkuha ng lahat ng 5 elemental powers at ang pagmaster kung paano pagsamahin ang mga ito ay magbibigay daan sa kanya upang makakuha ng nakakatakot na lakas. Anong plano mo? Tanong ni Yared. Agad na ibinigay ni James kay Yared ang mga primitive na inscription ng Tellers, Sylvae, at Metala. Pagkatapos, maikli niyang ipinaliwanag ang kanyang plano. Diretso ka sa isang lugar malapit sa Yefteres at magtago muna. Kapag tama na ang oras, pupunta ako sa Yeftero World para samahan ka. Kung tungkol sa mga primitive na inscription na ibinigay ko sa iyo, dapat mong subukang linangin kaagad ang mga ito. Pagkatapos mong magtagumpay, tuturuan kita kung paano kontrolin ang elemental powers. Sige. Inalis ni Yared ang mga primitive na inscription, tumayo, at sinabing, kung gayon, pupunta ako sa Yeftero World at hihintayin kita doon. Matagumpay na napanalo ni James ang dalawang powerhouse para tulungan siya. Natutuwa siyang nasa tabi niya si Yared. Ang lakas ni Yared ay lumampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, naramdaman ni James na hindi ito sapat. Ang Yefteres ay isang pambihirang puwersa. Pagkatapos ng alitan ng madilim na mundo, nakakuha sila ng maraming pagnakawan mula sa mga nawasak na lahi. Kaya, dapat mayroong ilang mga powerhouse na nakatago sa mga Yefteres na hindi pa nagpahayag ng kanilang sarili. Nakipag-ugnayan si James kay Shoro at nagtanong, Mr. Shoro, maaari bang makipag-ugnayan ang Heavenly Secrets Pavilion sa Shadowverse Great Commander? Ang Shadowverse ay ang pinaka-nakakatakot na organisasyon ng pagpatay sa Dark World.
Ang leader ng Shadowverse ay minsang nag-claim na siya ang Panginoon ng madilim na mundo. Gayunpaman, ang apat na sinaunang lahi at ilang iba pang primevals ay nagsanib puwersa upang masugitan siya ng husto. Bilang resulta, nanatiling mababa ang Shadowverse mula noon. Gusto ni James na kunin ang Shadowverse sa kanyang panig. Sa mga powerhouse mula sa Shadowverse, ang operasyon upang sirain ang Yefteris ay mukhang napaka-promising. Bakit mo hinahanap ang Shadowverse? Mabilis na sagot ni Shoro, "You can't be reckless, James. Ang mga Shadowverse ay walang awan na mga tao. Kung maiiwasan mong masangkot sa kanila, iwasan mo ito sa lahat ng paraan. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Tulungan mo lang akong mahanap ang kanilang mahusay na commander." Sabi ni James. "Okay. Ako na ang mag-aayos." Gayunpaman, maaaring tumagal ito ng ilang oras. Ang Shadowverse ay isang mahiwagang organisasyon, at ang kanilang mahusay na commander ay mas malihim. Bagamat Katanji tangi ang aming mga intelligence network, magtatagal pa rin ito. Sige. Maghihintay ako ng magandang balita, sabi ni James. Tumingin siya sa madilim na kawalan sa di kalayuan at bamulong, oras na para magtungo sa Mevraes para makita ang aking biyenan. Ang biolohikal na ama ni Thea, si Talvalay, ang kasalukuyang pinuno ng Mevraes. Noong nakaraan, ang Mevraes ay nahulog sa panloob na alitan sa loob ng mahabang panahon. Inayos ni Talvalay ang salungatan sa kanyang lakas at naging pinuno ng Mevraes. Siyempre, ang panloob na alitan ng Mevraes ay sanhi ng mga Yefteris. Nais ni James na matiyak na ang rate ng tagumpay ng kanyang plano ay 100%. Kaya, nais niyang magkaroon ng mas maraming tulong hanggat kaya niya. Sa likod ng bundok ng Mevraes, mataimtim na tiningnan ni Yuvan si Talvalay. "Sir Talvalay, ikaw," nagulat si Yuvan na ang aura ni Talvalay ay nagbago ng husto pagkatapos umalis sa pag-iisa. Maging ang kanyang hitsura ay tumanda ng malaki. Nakasuot si Talvalay ng kulay abong damit. Siya ay may puting buhok at kitang-kitang mga kulubot. Naramdaman ni Yuvan na kakaiba ang aura ni Talvalay. Minsan, malakas ang presensya nito at tila napakalakas. Paminsan-minsan, ito ay halos wala at mahina. Ikanaway ni Talvalay ang kanyang kamay at nagtanong, "Ano ang nangyari habang ako ay nasa pag-iisa?" "Marami," sagot ni Yuvan, "ipinaliwanag ang lahat ng nangyari kamakailan." "Yui. Patay. Interesting," ngumiti si Talvalay, pagkatapos ay nagtanong, "By the way, nasaan si Thea ngayon?" Sagot ni Yuvan, "I'm not sure." Matapos ang nabigong pagtatangka na patayin si Yui, umalis siya kasama si James. Bagamat nagpakita na si James sa Central Plain, walang bakas ni Thea. Kumunot ang noo ni Talvalay at sinabing, "Sa intelligence network ng mga Yeftero, dapat alam na nila ang tungkol sa relasyon nila ni James at tinago namin ang katotohanan. Buti na lang at patay na si Yui. Kung hindi, ang mga Yeftero ay gumawa ng aksyon laban sa amin." Sa sandaling iyon, isang gwardya ang sumugod sa kanila at lumuhad sa lupa. Si Sir Talvalay, isang tao ang nagpakita na nagsasabing alam niya ang kinaroroonan ng prinsesa. "Hiniling niya na makita ka, Ginoo." Nagkatinginan sina Yuvan at Talvalay. "Baka siya," sabi ni Yuvan. Utos ni Talvalay, "Dalhin mo siya sa loob." Mabilis na umalis ang guard. Maya-maya, may lumapit na binata. Napatingin sina Yuvan at Talvalay sa hindi imbitadong bisita. Agad na bumalik si James sa kanyang aktwal na hitsura matapos makita si Yuvan. Pagkatapos, tumingin siya sa isa pang matandang lalaki at nakangiting sinabi, "Ikaw ay dapat ang Mevraes leader, Talvalay. Ang pangalan ko ay James Caden. Natutuwa akong sa wakas ay nakilala ko ang aking biyenan." Marahang hinaplos ni Talvalay ang kanyang puting balbas habang nakatingin kay James. Bahagyang tumango siya at nagtanong, "Nalaman ko ang tungkol sa pagkamatay ni Yui pagkatapos kong umalis sa pag-iisa. May kinalaman ba ito sa iyo?" Nalaman ni Talvalay na pinatay si Yui sa Elysium Hall. Ang balitang ipinakalat ng mga pangunahing puwersa ng Central Plain ay ang isang malababoy na tao ang pumatay sa dating pinuno ng Elysium Hall. Gayunpaman, ang katotohanan na si Yui ay dumating sa Central Plain at pinatay ay hindi palaganap. Ang lahat ng nasa Central Plain ay nanatiling walang pakialam sa nangyari sa Elysium Hall.
Ang tanging pampublikong impormasyon ay ang isang malakas na aura ay tumagos mula sa universo kung saan matatagpuan ang Elysium Hall. Nakatanggap na ang mga Mevrai ng balita mula sa Central Plain at kahit papaano ay nalaman na namatay si Yui sa kamay ng isang taong parang baboy. Gayunpaman, hindi nila matukoy kung may kaugnayan si James sa mga pangyayaring ito. Hindi inaasahan ni James ang gayong direktang pagtatanong pagkatapos na makilala si Talvalay. Umupo siya sa malapit na upuan at nakangiting sinabi, "Anong klaseng sagot ang gusto mo?" Seryosong sabi ni Talvalay, "Wala kang kailangang itago sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo." Kumunat ang noo ni James matapos maramdaman ang abnormalidad ng aura ni Talvalay. "Bago kita sagutin, may itatanong ako sa iyo," sabi ni James. "Go ahead," mahinahong sagot ni Talvalay. Tinitigan siya ni James at nagtanong, "Ano ang iyong kasalukuyang cultivation?" Napatitig din si Yuvan kay Talvalay, curious sa sagot. Marahang hinaplos ni Talvalay ang kanyang balbas at mahinahong sumagot, "Ako ay nasa pagitan ng quasi-bliss at transcendental bliss rank." "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan si James. Paliwanag ni Talvalay, "Hindi rin ako sigurado. Ako ay nasa isang kakaibang punto sa aking cultivation rank. Ako ay nasa itaas ng quasi-bliss rank ngunit wala pa ako sa transcendental bliss rank. Nabasa ko na ang mga sinaunang aklat ng ating lahi at nakakita ako ng ilang mga pahiwatig. Noong sinaunang panahon, ang ilang mga powerhouse ay pumasok din sa ranggo na ito. Tinatawag itong ritual rank. Ritual rank. Kumunat ang noo ni James. Nagtataka, nagtanong si Yuvan, "Ano ang ranggo?" Sumagot si Talvalay, "Pagkatapos kong maabot ang ranggo na ito, parang kailangan kong isakripisyo ang isang bahagi ng aking sarili, tulad ng aking laman, upang payagan ang aking kaluluwa na bumalik sa madilim na mundo." Napaisip si James. Kung umiral ang ritual rank, bakit nilaktawan ito ni Cairo? Kailangan bang pumasok sa ritual rank bago matagumpay na maabot ang transcendental bliss rank? Marahil ay nabigo si Cairo na makapasok sa transcendental bliss rank dahil hindi siya pumasok sa ritual rank. Maraming tanong si James ngunit itinago ito sa ngayon. Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay upang malaman ang lakas ng pakikipaglaban ni Talvalay. "Gaano kalakas ang ritual rank?" Sumagot si Talvalay, "Well, ito ay nasa itaas ng quasi-bliss rank, kaya kapag ang aking aura ay tumaas, ito ay mas malakas kaysa sa quasi-bliss rank. Gayunpaman, sa pinakamahina nito, ang aking lakas ay maaaring maging mas mababa sa banal na ranggo ng celestial." Nagpatuloy si James, na nagtanong, "Kailan tumataas ang iyong aura, at kailan ito humihina?" Umiling si Talvalay at sinabing, "Kakapasok ko lang sa ranggo na ito hindi pa katagal at hindi ko pa naiintindihan ang mga pangunahing kaalaman nito." Pagkatapos sumagot, tumingin si Talvalay kay James at sinabing, "Ang dami mo nang naitanong. Kailan mo sasagutin ang sa akin?" Sagot ni James, "Hindi ka nagkakamali. Kasali ako sa pagkamatay ni Yui. Gayun din, ipinadala ng mga Yeftero ang kanilang Great Elder sa Central Plain upang imbestigahan ang kanyang pagkamatay. Plano kong patayin si Holly Anor at akitin ang mga powerhouse ng Yefteres sa Elysium Hall. Pagkatapos, gagamitin ko ang pagkakataon para salakayin ang punong tanggapan ng Yefteres at lipulin sila." Matapos marinig ang plano ni James, tumawa si Talvalay, "Haha. Gusto mong lipulin ang mga Yeftero? Sa lakas mo. Matagal nang pinamunuan ng mga Yeftero ang madilim na mundo. Hindi mo mapapawi ang mga ito ng ganoon kadali. Kung ganoon sila kaina, matagal na silang natanggal." Ngumiti si James at sumagot, "Natural, hindi ako malakas. Gayunpaman, sa mga Mevrayes, hindi iyon ang mangyayari." Tumingin sa kanya si Talvalay at sinabing, "Kaya pumunta ka para humingi ng tulong sa amin." Mataimtim na sagot ni James, "Marami na akong powerhouse na nakasakay. Ang Mevrayes na lang ang natitira. Kung ang Mevrayes ay magpapadala ng mga powerhouse, tiyak na magtatagumpay tayo. Siyempre, mas maganda kung sumali ka sa operasyong ito." "Oh, aling mga powerhouse ang sumali sa iyo?" Napukaw ang pagkamausisa ni Talvalay. Sumagot si James, "Mayroon akong 2 powerhouse sa quasi-bliss rank, isa sa consummation. Gayunpaman, mayroon siyang lakas na patayin si Yui sa isang suntok."
Matapat na isiniwalat ni James ang kanyang mga trump card. Tutal, kausap niya ang biolohikal na ama ni Thea, pati na rin ang pinuno ng Mevraes. Bagamat ang Mevraes ay isa sa 4 na sinaunang lahi at sumunod sa mga Yeftero sa ibabaw, mayroon silang malalim na pagkamuhi sa mga Yeftero. Matapos ihayag ni James ang kanyang mga trump card, umiling si Talvalay at sinabing, iyan ay malayo sa sapat. Ito ay, nakatitig si James kay Talvalay, nagtataka. Ang mga powerhouse na nasa kanyang panig ay hindi pa nagagawa. Siya ay medyo kumpiyansa sa pagpuksa sa mga Yefteres sa kanilang tulong. Mataimtim na sinabi ni Talvalay, alam mo ba kung gaano karaming mga mapagkukunan ang naani ng mga Yeftero pagkatapos ng nakaraang alitan? Nakuha rin nila ang mga primitive na inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Ang mga mapagkukunan ng Yefteres ay lampas sa iyong imahinasyon. Noon, ang mga natalong powerhouses ay nakulong, samantalang ang mga mahihina ay pinatay. Hinati ng 4 na sinaunang lahi ang mga pagnakawan. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan na nahati sa aming 3 lahi ay hindi kahit 10% ng nakuha ng mga Yefteres. Nakinig ng mabuti si James. Bumantong hininga si Talvalay at sinabing, bagaman sinasabi ng mga tagalabas na ang 4 na sinaunang lahi ang namamahala sa madilim na mundo, lihim na pinananatili ng mga Yeftero ang kanilang pangingibabaw. Sa lahat ng ito, ang mga Yeftero ay umaatake sa mga pangunahing karera at tumataas na puwersa sa madilim na mundo. Ang Glacies at Shadowers ay kanilang biktima. Tanong ni James, paano kung makuha natin ang mga Shadowers sa panig natin? Umiling si Talvalay at sinabing, ang mga Shadower dati ay nangingibabaw sa madilim na mundo sa isang pagkakataon. Ang kanilang pinuno ay nag-claim na siya ang Dark World's Lord dati. Gayunpaman, nagpapanatili sila ng mababang profile pagkatapos nilang matarget. Naging malihim sila, at misteryoso ang kanilang dakilang komandante. Kahit ako ay walang ideya kung anong uri ng buhay na nilalang siya, kaya paano mo siya makokontak at mapapanalo siya? Sagot ni James, natural, I have my ways to contact him. Kukunin ko ang mga Shadowers na sumali sa operasyon. Ang kailangan ko lang ngayon ay pumayag kang sumama sa akin. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi ko maaaring isali ang Mevraes, sabi ni Talvalay. Nais ni Talvalay na wasakin ang mga Yeftero higit sa anupaman. Matagal nang nangingibabaw ang mga Yeftero sa Dark World. Oras na para magkaroon ng bagong dynamic ang Dark World. Gayunpaman, alam niya ang nakakatakot na lakas ng mga Yeftero. Hindi siya handang ipagsapalaran ng buong lahi sa pagtatangkang lipulin ang Yefteres. Sa makatuwid, nagpasya siyang kumilos ng personal. Kung tutuusin, maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura at aura. Nabigo man ang operasyon, hindi magiging problema para sa kanya ang pagtakas kasama ang kanyang cultivation rank. Tumayo si James at sinabing, pagkatapos ay naayos na. Inutusan ko na ang iba pang powerhouses na tumayo malapit sa teritoryo ng mga Yeftero. Gawin mo rin dapat. Kapag tama na ang oras, pupunta ako at makikipagkita sa inyo. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang mga detalye ng ating operasyon. Sige. Bahagyang tumanggo si Talvalay. Tumayo si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, mag-leave muna ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis. Nagsalubong ang kilay ni Talvalay matapos mawala sa paningin ko si James. Nilingan niya si Yuvan at tinanong, ano sa tingin mo? Sabi ni Yuvan, handa ng husto si James. Hindi man niya kayang sirain ang mga Yeftero, ang operasyong ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanila. Kapag nangyari iyon, maaari tayong magsanib puwersa sa Suunteles at Zoltrams para tuluyang maalis ang mga Yeftyo. Pagkatapos, kaming 3 ay maaaring magbahagi ng mga mapagkukunan ng Yefteres. Si James ay hindi mahuhulaan. Hindi ko akalain na makakalap siya ng napakaraming powerhouse sa loob ng maikling panahon para harapin ang mga Yefteres. Huminga ng malalim si Talvalay at sinabing, huwag hayaang tumagas ang salita tungkol sa pag-alis ko sa pag-iisa. Tutulungan ko si James sa operasyong ito at tingnan kung ano ang magagawa niya. Kasabay nito, susubukan kong makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa lakas ni Yefteres. Kung nabigo ang operasyon, magiging kapaki-pakinabang ito kapag nagpasya kaming harapin ang mga Yefteres sa hinaharap. Naiintindihan.
Magalang na tumanggo si Yuvan. Tahimik na umalis si Talvolay sa teritoryo ng mga Mevrayes. Samantala, nakipag-ugnayan si James kay Quattro sa Central Plain matapos umalis sa teritoryo ng Mevrayes. Kumusta naman doon, Quattro? Nagpakita na ba si Holly Anor?